Napapansin mo ba na kapag umaakyat ka ng hagdan, parang may kumikiskis sa loob ng tuhod mo? O kaya kapag bumabangon ka sa umaga, kailangan mo munang umupo ng ilang segundo dahil parang matigas at mabigat ang pakiramdam ng tuhod mo. Hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang tahimik na nagtitiis ng ganitong sakit, iniisip na normal lang ito kapag tumatanda. Pero paano kung may natural na paraan para tulungan ang cartilage mo at mapabuti ang joint lubrication nang hindi agad umaasa sa maintenance na gamot? Ngayong araw pag-uusapan natin ang 5 fruit juice na makakatulong suportahan ang kalusugan ng iyong tuhod. Hindi ito magic. Hindi ito instant cure. Pero kapag sinabayan ng tamang pagkain at galaw, malaki ang maitutulong nito sa pang-araw-araw mong kilos. Today's unang juice na pag-uusapan natin ay pineapple juice o katas ng pinya. Ang pinya ay may taglay na bromelain, isang natural compound na kilala sa pagtulong laban sa inflammation. Kapag may pamamaga sa loob ng tuhod, mas sumasakit at mas mahirap igalaw. Ang bromelain ay tumutulong bawasan ang inflammation, kaya mas gumagaan ang pakiramdam ng kasukasuan. Isipin mo ang tuhod mo na parang bisagra ng pinto. Kapag may kalawang at dumi, mahirap buksan. Kapag nilagyan mo ng tamang pampadulas, mas swabe ang galaw. Pero tandaan, huwag sobra. Isang baso ng fresh pineapple juice sa isang araw ay sapat na. Mas maganda kung walang dagdag na asukal. Kung may diabetes ka or high blood, siguraduhing kontrolado ang dami at kumonsulta sa doktor. Pangalawa ay orange juice. Ang vitamin C ay mahalaga sa paggawa ng collagen. Ang collagen ay bahagi ng cartilage na nagsisilbing cushion sa pagitan ng mga buto. Kapag kulang ang collagen, mas mabilis magasgas ang cartilage, kaya mahalaga ang sapat na vitamin C sa katawan. Hindi ibig sabihin na iinom ka ng maraming Tetra Pak na may asukal. Mas mabuti ang fresh squeezed orange juice o kaya calamansi juice na may kaunting tubig. May nakausap akong lolo na 69 na taong gulang. Sabi niya, dati raw hirap siyang tumayo mula sa upuan. Nang simulan niyang uminom ng natural fruit juices at maglakad-lakad ng 20 minuto araw-araw, napansin niyang mas hindi na ganoon kabigat ang tuhod niya. Hindi ito nangyari sa loob ng 1 linggo, pero pagkalipas ng ilang buwan, ramdam niya ang pagbabago. Dito pumapasok ang isang mahalagang paalala. Ang fruit juice ay suporta lamang. Kung hindi mo gagalawin ang tuhod mo, kung palagi kang nakaupo, hindi sapat ang juice. Kailangan may konting movement. Kahit simpleng paglakad sa loob ng bahay, pag-stretching ng hita at binti, malaking bagay na iyon. Pangatlong juice na sisimulan nating talakayin ay pomegranate juice o katas ng granada. Ang pomegranate ay mayaman sa antioxidants. Ang antioxidants ay tumutulong protektahan ang cells laban sa damage. Sa pagtanda, mas mabilis masira ang cells sa cartilage dahil sa oxidative stress. Kapag mas mataas ang antioxidants sa katawan, mas may proteksyon ang joints. Kung wala kang makitang fresh pomegranate, pwede ang pure bottled juice basta siguraduhing walang dagdag na asukal. Basahin ang label. Huwag basta tiwala sa packaging. Tandaan, ang kalusugan mo ang nakataya. Habang iniinom mo ang mga juice na ito, isipin mo na hindi mo lang pinapalakas ang tuhod mo. Pinapahaba mo rin ang panahon na kaya mong maglakad mag-isa, mamasyal, maglaro kasama ang apo o pumunta sa palengke nang hindi umaasa sa iba. Ang independence ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kakayahang igalaw ang sarili mong katawan nang walang takot sa sakit. Maraming seniors ang natatakot gumalaw dahil baka lalo raw sumakit. Pero ang katotohanan, mas lalong naninigas ang joints kapag hindi ginagamit. Ang tamang galaw at tamang nutrisyon ay magkasama. Hindi pwedeng isa lang. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang 2 pang fruit juice na makakatulong sa joint lubrication at kung paano mo sila isasama sa araw-araw mong routine nang hindi magastos at hindi komplikado. Kung kasama mo pa rin ako hanggang dito, ay comment mo ang tatagtuhod ngayon. May mga sandali ba na iniisip mo kung hanggang kailan mo kakayanin ang pag-akyat ng hagdan, ang pagtayo mula sa kama, o ang paglakad papunta sa tindahan? Hindi lang ito tungkol sa sakit.
Ito ay tungkol sa takot na baka dumating ang araw na kailangan mo nang umasa sa iba para sa simpleng galaw. Pero tandaan mo ito, habang may ginagawa ka ngayon para alagaan ang tuhod mo, binibigyan mo ang sarili mo ng mas mahabang panahon ng kalayaan. Sa unang bahagi, napag-usapan natin ang pineapple juice, orange juice at pomegranate juice. Ngayon naman itutuloy natin ang ika-4 at ika-5 fruit juice na makakatulong suportahan ang cartilage at joint lubrication mo. Ang ika-4 ay watermelon juice o katas ng pakwan. Maraming seniors ang hindi alam na ang pakwan ay mayaman sa lycopene at hydration support. Ang tubig sa loob ng katawan ay napakahalaga para sa joints. Kapag dehydrated ka, mas tumitigas ang pakiramdam ng kasukasuan. Ang synovial fluid, na siyang natural na pampadulas ng joints, ay nangangailangan ng sapat na hydration para gumana ng maayos. Isipin mo ang makina ng sasakyan. Kapag kulang ang langis, sumiinit at nagkikiskisan ang mga parte. Ganyan din ang tuhod. Kapag kulang sa hydration ng katawan, mas ramdam ang friction sa loob ng joint. Ang isang baso ng fresh watermelon juice sa tanghali ay makakatulong hindi lang sa hydration kundi pati sa pagbawas ng oxidative stress dahil sa taglay nitong antioxidants. May isang lola na 72 taong gulang na nagsabi sa akin na madalas daw siyang magising sa gabi dahil sa kirot ng tuhod. Nang sinimulan niyang dagdagan ng tubig at uminom ng natural watermelon juice tuwing hapon, napansin niyang hindi na ganoon kalala ang paninigas kapag umaga. Hindi ito milagro. Ito ay consistent na pag-aalaga sa loob ng ilang buwan. Ngayon, ang ika-5 at isa sa pinakamahalaga ay tart cherry juice. Hindi ito kasing pangkaraniwan ng ibang prutas, pero kung may access ka, malaking tulong ito. Ang tart cherries ay kilala sa kanilang anti-inflammatory properties. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pag-inom ng tart cherry juice ay nakakatulong sa pagbawas ng joint pain at stiffness. Kung wala kang tart cherry, pwede ring gumamit ng mixed berry juice na may mataas na antioxidant content. Ang mahalaga ay ang consistency. Hindi sapat na uminom ka lang kapag sumasakit ang tuhod mo. Ang goal natin ay prevention at long-term support sa cartilage. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo isasama ang mga juice na ito sa araw-araw mong routine nang hindi magastos. Hindi mo kailangan bumili ng lahat ng prutas sabay-sabay. Pwede kang mag-rotate. Halimbawa, Lunes at Huwebes pineapple, Martes at Biyernes orange o calamansi, Miyerkules watermelon, Sabado pomegranate o mixed berry, Linggo pahinga o simpleng tubig at lemon. Hindi rin kailangan na malaki ang baso. Isang regular na baso lamang, walang dagdag na asukal. Kung may blender ka sa bahay, mas makakatipid ka. Kung wala, pwede kang bumili ng sariwang prutas sa palengke at pisain o hiwain para kainin ng buo kung mas praktikal. Pero may isang bagay na hindi mo dapat kalimutan. Ang fruit juice ay hindi kapalit ng balanced diet. Siguraduhin mong may sapat kang protina para sa muscle support. Ang muscles sa paligid ng tuhod ay tumutulong bawasan ang pressure sa joints. Kapag mahina ang muscles, mas napupunta ang stress sa cartilage. Kaya habang umiinom ka ng juice, subukan mong maglaan ng 10 hanggang 20 minuto ng light exercise. Simpleng pag-upo at pagtayo mula sa silya ng 10 beses. Hawakan ng sandalan kung kailangan, o kaya ay mabagal na paglakad sa loob ng bahay. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. May mga seniors na nawawalan ng gana kapag hindi agad nakikita ang resulta. Pero isipin mo ito, ilang taon din unti-unting napagod ang tuhod mo. Hindi ito nasira sa isang linggo. Kaya huwag mong asahan na gagaling ito sa loob ng ilang araw. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa consistency. At higit sa lahat, pakinggan mo ang katawan mo. Kung may matinding sakit o pamamaga, huwag baliwalain. Kumonsulta sa doktor lalo na kung may iniinom kang maintenance o may existing na kondisyon tulad ng arthritis. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano pagsasamahin ang tamang mindset, tamang pagkain at tamang galaw para mas lalo pang tumagal ang lakas ng iyong tuhod at maiwasan ang mabilis na pagkasira ng cartilage. Kung kasama mo pa rin ako, ay comment mo ang alagaan cartilage araw-araw. Minsan ang pinakamalaking kalaban ng tuhod mo ay hindi edad, hindi rin timbang,
kundi mindset. Kapag sinabi mo sa sarili mo na matanda na ako, normal na masakit ang tuhod ko, doon nagsisimula ang unti-unting pagsuko. Pero kapag sinabi mo na habang humihinga ako, aalagaan ko ang joints ko, nag-iiba ang kilos mo araw-araw. Napag-usapan natin ang pineapple, orange, pomegranate, watermelon at tart cherry juice. Lahat ng ito ay tumutulong sa inflammation control, collagen support, antioxidant protection, at hydration para sa joint lubrication. Pero ngayon pag-usapan natin kung paano mo pagsasamahin ang lahat ng ito para mas tumagal ang lakas ng tuhod mo. Unang mahalagang prinsipyo ay consistency over intensity. Mas mabuti ang isang baso araw-araw kaysa 3 baso isang araw tapos wala na sa susunod na linggo. Ang cartilage ay hindi agad nagre-repair. Mabagal ang proseso nito dahil limitado ang blood supply sa joints. Kaya ang goal natin ay tuloy-tuloy na suporta. Ikalawang prinsipyo ay kombinasyon ng nutrisyon at movement. Hindi sapat ang juice kung palagi kang nakaupo. Ang tuhod ay parang halaman. Kapag hindi dinidiligan at hindi naaarawan, nalalanta. Ang movement ang siyang nagpapadaloy ng nutrients sa loob ng joint. Kapag naglalakad ka o gumagalaw ng tama, mas naipapamahagi ang synovial fluid sa loob ng kasukasuan. Subukan mong gawing routine ang simpleng umaga ritual. Paggising mo, bago ka pa magkape, uminom ka muna ng 1 baso ng maligamgam na tubig na may konting kalamansi. Pagkatapos, mag-stretch ng hita at binti ng 5 minuto. Kahit mabagal, kahit nakahawak sa pader. Pagkatapos ng almusal, pwede kang uminom ng isa sa mga fruit juice na napag-usapan natin. May isang lolo na 75 na nagsabi sa akin na dati raw, takot na takot siyang maglakad dahil baka bumigay ang tuhod niya. Nang turuan siyang maglakad ng dahan-dahan sa loob ng bahay araw-araw at sinabayan ng mas maingat na pagkain at fruit juices, unti-unting nabawasan ang takot niya. Hindi dahil nawala agad ang sakit, kundi dahil naramdaman niyang may kontrol siya sa ginagawa niya. Ito ang mahalaga. Kapag naramdaman mong may kontrol ka, nababawasan ang stress. At ang stress ay may epekto rin sa inflammation sa katawan. Kapag palagi kang tensyonado, mas mataas ang inflammatory response. Kaya habang umiinom ka ng juice at gumagalaw, siguraduhin mo ring may oras ka para magpahinga at huminga ng malalim. Ngayon pag-usapan natin ang tamang expectations. Ang fruit juices ay hindi kapalit ng glucosamine supplement kung ito ay nireseta ng doktor. Hindi rin ito kapalit ng therapy kung may malalang kondisyon ka. Pero bilang natural support, malaki ang maitutulong nito sa overall joint health. Isa pang mahalagang bagay ay timbang. Bawat dagdag na kilo sa katawan ay dagdag pressure sa tuhod. Kahit 5 kilo lang ang mabawas sa timbang, malaki ang nababawas na stress sa joints. Kaya kung kaya mong bawasan ng sobrang kanin o matatamis, malaking tulong ito sa tuhod mo. Habang tumatanda tayo, hindi natin maiiwasan ang pagbabago sa katawan. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Ang pagpili ng tamang pagkain at inumin ay isang desisyon araw-araw. Hindi ito engrandeng hakbang. Ito ay maliit na disiplina na ginagawa mo kahit walang nakakakita. Isipin mo ang sarili mo 5 taon mula ngayon. Gusto mo ba na kaya mo pa ring maglakad sa parke kasama ang apo mo? Gusto mo ba na kaya mo pa ring pumunta sa simbahan nang hindi inaalalayan? Ang mga ginagawa mo ngayon ang magdidikta noon. Balikan natin ang 5 juice. Pineapple para sa inflammation, orange para sa collagen support, pomegranate at berries para sa antioxidants, watermelon para sa hydration, tart cherry para sa stiffness control. Pumili ka ng 1 o 2 na madaling mahanap sa lugar mo at simulan mo bukas. Huwag mong hintayin na lumala ang sakit bago kumilos. Prevention ang pinakamurang gamot. At tandaan mo ito, ang katawan mo ay may kakayahang mag-adjust at mag-improve kapag binigyan ng tamang suporta. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. At iyan ang pinakamahalagang hakbang. I-comment mo ang lakas tuhod habang buhay. May isang bagay na hindi madalas pag-usapan kapag sumasakit ang tuhod. Hindi lang ito dahil sa edad. Hindi lang ito dahil sa kulang sa juice o kulang sa vitamins.
Madalas, may mga simpleng pagkakamali tayo araw-araw na hindi natin namamalayan na unti-unting nagpapahina sa cartilage at nagpapabilis ng pagkasira ng joints. Kung gusto mong tumagal ang lakas ng tuhod mo, kailangan mo ring malaman kung ano ang dapat iwasan. Unang pagkakamali ay ang sobrang pag-upo. Maraming seniors ang halos buong araw nakaupo, nanood ng telebisyon, nagsi-cellphone, o nakikipagkwentuhan. Walang masama sa pagpapahinga. Pero kapag mahigit 1 oras kang tuloy-tuloy na nakaupo nang hindi gumagalaw, bumabagal ang daloy ng synovial fluid sa tuhod. Ito ang natural na pampadulas ng joints. Kapag hindi gumagalaw ang kasukasuan, hindi rin maayos ang distribusyon ng lubrication. Subukan mong tumayo bawat 30 minuto. Kahit maglakad ka lang papunta sa kusina o mag-stretch ng binti ng ilang segundo. Ang maliit na galaw na ito ay malaking tulong sa cartilage. Ikalawang pagkakamali ay ang biglaang paggalaw na walang warm-up. May mga seniors na kapag pakiramdam nila ay medyo okay ang tuhod nila, bigla silang magwawalis ng matagal o magbubuhat ng mabigat. Kinabukasan, mas malala ang sakit. Hindi dahil bawal gumalaw, kundi dahil hindi handa ang joints. Bago ka gumawa ng mas mabigat na gawain, maglaan ng 5 minuto sa gentle movement. Iikot mo ang tuhod mo ng dahan-dahan habang nakaupo. Iunat ang hita at binti. Painitin muna ang muscles bago biglain ang joints. Ikatlong pagkakamali ay ang sobrang asukal at processed food. Kahit umiinom ka ng pineapple or orange juice, kung araw-araw ka namang kumakain ng matatamis na tinapay, processed meats at sobrang alat na pagkain, tumataas ang inflammation sa katawan. At kapag mataas ang inflammation, mas mabilis ang pagkasira ng cartilage. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain ng masarap. Ang ibig sabihin ay bawasan. Kung dati 3 kutsara ang asukal sa kape, gawin mong 1. Kung araw-araw may soft drinks, gawin mong minsan sa 1 linggo. Ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto sa tuhod mo sa loob ng ilang buwan. Ika-4 na pagkakamali ay ang maling sapatos. Oo, pati sapatos may epekto sa tuhod. Kapag manipis at walang support ang suot mo, mas malakas ang impact sa joints habang naglalakad. Kung kaya, pumili ng sapatos na may sapat na cushioning at support. Hindi kailangang mahal. Ang mahalaga ay komportable at may tamang suporta sa paa. May nakausap akong lola na palaging nakatsinelas sa loob at labas ng bahay. Nang subukan niyang gumamit ng mas suportadong sapatos kahit sa paglalakad sa labas, napansin niyang nabawasan ang kirot sa tuhod niya pagkatapos ng ilang linggo. Isa pang hindi napapansin ay ang sobrang timbang. Alam kong hindi madaling pag-usapan ito, pero bawat kilo na sobra sa katawan ay dagdag na pressure sa tuhod. Isipin mo na bawat hakbang mo ay may bit-bit kang dagdag na bigat na pinapasan ng cartilage mo. Hindi mo kailangang pumayat agad ng 10 kilo, kahit 2 kilo muna. Unti-unti. Sabayan ng tamang fruit juices, bawas asukal, at dagdag galaw. Mas sustainable ito kaysa crash diet. Ngayon pag-usapan natin ang takot. Maraming seniors ang takot gumalaw dahil baka masira lalo ang tuhod. Pero ang total na pag-iwas sa galaw ay mas nakakasama. Ang joints ay dinisenyo para gamitin. Ang sikreto ay tamang intensity at tamang frequency. Kung may arthritis ka, mas lalo mong kailangan ng gentle movement. Ang physical therapy exercises ay makakatulong palakasin ang muscles sa paligid ng tuhod para mas mabawasan ang pressure sa cartilage. Kung hindi ka sigurado kung anong exercise ang ligtas para sa iyo, magtanong sa doktor o therapist. Isa pang mahalagang bagay ay tulog. Kapag kulang ka sa tulog, tumataas ang stress hormones sa katawan. At kapag mataas ang stress hormones, tumataas din ang inflammation. Kaya siguraduhin mong may sapat kang pahinga bawat gabi. Ang fruit juices na napag-usapan natin ay parang suporta. Pero kung patuloy mong ginagawa ang mga pagkakamaling ito araw-araw, parang nilalagyan mo ng tubig ang halaman habang tinatapakan mo naman ang lupa nito. Hindi kailangang maging perpekto. Ang kailangan ay awareness. Kapag alam mo na ang mga bagay na nagpapahina sa tuhod mo, mas madali mong maiiwasan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo pagsasamahin ang lahat ng ito sa isang simpleng lingguhang routine
na kayang sundan ng kahit sinong senior para tuloy-tuloy ang lakas ng tuhod at mas tumagal ang iyong independence. Kung kasama mo pa rin ako ay comment mo ang iwas joint damage. Isipin mo ang sarili mo 5 taon mula ngayon. Nakikita mo ba ang sarili mong nakaupo lang? Nag-aalala kung sasakit ba ang tuhod mo kapag tumayo ka? O nakikita mo ba ang sarili mong naglalakad sa parke? May hawak na kamay ng apo mo? May kumpiyansa sa bawat hakbang? Ang pagkakaiba ng dalawang larawang iyon ay hindi swerte. Ito ay mga desisyong ginagawa mo araw-araw, simula ngayon. Napag-usapan natin ang 5 fruit juice na natural na tumutulong sa cartilage at joint lubrication. Pineapple para sa inflammation support. Orange at calamansi para sa collagen production. Pomegranate at berries para sa antioxidant protection. Watermelon para sa hydration. Tart cherry para sa stiffness control. Napag-usapan din natin ang mga pagkakamali na dapat iwasan tulad ng sobrang pag-upo, maling sapatos, sobrang asukal, at bigla ang mabibigat na galaw. Ngayon pag-usapan natin kung paano mo pagsasamahin ang lahat ng ito sa isang simple at realistic na routine na kayang sundan kahit abala ka o may limitasyon ang galaw mo. Una, pumili ka ng 2 juice na pinakamadali para sa iyo. Hindi mo kailangang gawin lahat sabay-sabay. Halimbawa, kung madaling makahanap ng pinya at pakwan sa palengke ninyo, iyon muna ang simulan mo. Lunes hanggang Miyerkules, pineapple juice. Huwebes at Biyernes, watermelon juice. Sabado pahinga o tubig na may konting kalamansi. Linggo pwedeng orange o pomegranate kung available. Ikalawa, isabay mo ito sa galaw. Hindi kailangan ng mahirap na exercise. Sa umaga, bago ka maupo ng matagal, maglaan ng 10 minuto para sa gentle stretching. Iunat ang hita, iangat ang binti habang nakaupo. Dahan-dahan lamang. Sa hapon, maglakad sa loob ng bahay o sa labas kung kaya ng 10 hanggang 20 minuto. Kung hindi kaya ng tuloy-tuloy, hatiin mo sa 2. 10 minuto sa umaga at 10 minuto sa hapon. Ikatlo, bantayan ang timbang at pagkain. Hindi mo kailangang maging perpekto. Pero kung dati, araw-araw may matatamis na merienda, gawin mong 2 beses na lang sa isang linggo. Kung dati 3 tasa ng kanin, gawin mong 2. Maliit na adjustments, malaking epekto sa tuhod. Ika-4, ayusin ang environment mo. Kung madulas ang sahig, lagyan ng non-slip mat. Kung lumana ang sapatos at manipis na ang talampakan, mag-invest sa mas suportadong footwear. Ang goal natin ay bawasan ang unnecessary stress sa joints. May isang lolo na 77 na nagsabi sa akin, hindi raw niya akalain na sa simpleng pag-inom ng natural juice at paglakad-lakad sa loob ng bahay ay may mararamdaman siyang improvement. Hindi raw ito dramatic, pero napansin niyang mas hindi na siya kinakabahan tumayo mula sa silya. At para sa kanya, malaking bagay iyon. Hindi dahil wala na ang sakit, kundi dahil may kontrol siya. At iyon ang mahalaga, kontrol. Kapag naramdaman mong may ginagawa ka para sa sarili mo, nababawasan ang takot. At kapag nabawasan ang takot, mas gumagaan ang kilos. Ang katawan at isip ay magkaugnay. Ang tiwala sa sarili ay nakakatulong din sa paraan ng paggalaw mo. Ngayon gusto kong maging malinaw. Ang mga fruit juice na ito ay suporta. Kung may malalang arthritis ka o may iniinom kang maintenance, huwag mong ihinto ang gamot ng walang payo ng doktor. Ang ginagawa natin dito ay pagdagdag ng natural support, hindi pagpalit ng medical treatment. Pero huwag mo ring maliitin ang kapangyarihan ng consistency. Ang cartilage ay mabagal mag-repair, pero kaya nitong mag-adapt kapag may tamang nutrisyon at tamang galaw. Ang synovial fluid ay gumaganda ang daloy kapag regular ang movement. Ang muscle sa paligid ng tuhod ay lumalakas kapag ginagamit. Bawat baso ng natural fruit juice na iniinom mo nang may disiplina ay parang mensahe sa katawan mo na mahalaga ka. Bawat hakbang na ginagawa mo, kahit mabagal, ay patunay na hindi ka sumusuko sa edad. Hindi natin kontrolado ang pagtanda, pero kontrolado natin ang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Kung magsisimula ka bukas, hindi mo agad mararamdaman ang milagro. Pero sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, mapapansin mo ang kaibahan.
mas kaunting paninigas, mas kumpiyansa sa pagtayo, mas maayos na paglakad. At tandaan mo ito, ang independence ay hindi nangyayari bigla. Ito ay binubuo ng maliliit na desisyon araw-araw. Ang pagpili ng pineapple juice kaysa soft drinks, ang paglakad ng 10 minuto kaysa manatili sa upuan, ang pagbawas ng asukal kaysa dagdagan. Kung nakarating ka hanggang dito, seryoso ka sa kalusugan mo. At proud ako sa iyo dahil hindi ka nag-scroll lang. Pinili mong matuto at gumawa ng hakbang. Ngayon ang tanong, ano ang unang juice na sisimulan mo bukas? Kung umabot ka hanggang dulo, ay comment mo ang Lakas Tuhod Forever.